natin ang ating buong sarili sa pagsamba natin po sa ating Panginoon. Handa na po ba ang lahat? Amen. Ang araw po ito ay binigay ng Diyos upang tayo po ay magpuri, magpasalamat, at magbigay sa Kanya ng kawalhatian sa umaga nito. May mga paalala lang po. Kung meron po kayong sasabihin sa inyong mga kapatid, pwede na po ngayon. Bigyan po kayo ng ilang minuto. Ang ating pong gawain ay banal na gawain. Kahit naman po na may nagsasalita dito, tapos ang ingay, ano po, kahit po saan kayo pumunta sa paaralan, di ba? Ganun din po. Sa palengke pwede. Pero po, ito po ay panalambahan po natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Malinaw po. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bigay po siya Diyos ng kaayusan. Hallelujah. Sa magandang umaga din po sa ating po mga kapatid na nasa ibang bansa. Purihin po ang Panginoon na tayo po ay sama-samang sumasamba sa Lord, na nagbibigay ng papuri, umaawit, at nakikinig ng Kanyang salita. Tunay na napakabuti ng Diyos na Siya ang nagbibigay sa atin po ng pagkakataon upang mapag-aralan ng Kanyang salita, upang ito po ay hindi lamang po natin alalahanin, kundi ito po ay atin pong i-apply sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Malakas na palakpak po para sa ating Diyos. Mabuti, Diyos na buhay, Diyos na hindi nagbabago ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang kabanalan, at ang Kanyang pong pagsama sa atin ay tunay pong ating nararanasan. Tayo po ay magsitayo at atin pong batiin ang atin pong mga kapatid sa Panginoon ng may galak, may ngiti, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. His reason, His reason, forevermore. His reason, I'm gonna celebrate. I'm gonna celebrate. I'm gonna celebrate the resurrection of our Lord. Let's celebrate His resurrection and His goodness. Hallelujah. Amen. Tayo po ay nagdiriwang sa katapatan ng ating Panginoon sa oras na ito. Meron po bang hahabol para magbigay ng kanyang pasasalamat sa ating Panginoon? Kung wala na po, tayo pong lahat ay pumikit. Hallelujah. Tayo po ay dumalangin sa Panginoon. Katagpuin po natin ang ating Diyos sa pamamagitan po ng ating pagdulog sa Kanya sa umaga nito. Hallelujah. Aming Diyos na mabuti, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na nasa langit, nakababali ng lahat ng pangyayari sa buong daigdig.
Diyos na nakakaalam ng lahat, Diyos na makapangyarihan, Diyos na tapat, banal, di nagbabago ang iyong katwiran, ang iyong pag-ibig sa amin lahat. Sa umaga pong ito, Panginoon, kami po ay nagpupuri, kami po ay nagpapasalamat na tunay na napakabuti mo, O Diyos. Tunay na ang iyong pong mga anak ay hindi mo kailanman pinapabayanan. Ang iyong biyaya, ang iyong habag, ang iyong patnubay ay ginagawad mo sa amin. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga biyaya na amin pong natatanggap sa araw-araw, sa buhay at kalakasan na kaloob mo. Salamat po, O Diyos, sa iyo pong patnubay. Salamat, O Diyos, sa iyo pong karunungan na patuloy mong pinagkakaloob sa amin lahat, sa iyo pong pagtulong sa amin kung kami ay nangangailangan, O Diyos. Salamat po, Panginoon, na ikaw ay Diyos na kailanman, Panginoon, ay hindi nagbabago, Panginoon, bagaman kami ay nagkakasala sa iyo. Sa umaga pong ito, O Diyos, batid mo ang aming pong kalagayan. Alam mo po, Panginoon, ang iniisip ng bawat isa. Alam mo po, Panginoon, ang aming mga nasa puso, ang aming pong mga aladahanin, ang aming mga takot, ang aming mga suliranin, O Diyos, ay nababatid mo, Panginoon. Maging ang kasalanan na meron po kami, Panginoon, ay ayag sa iyo. Wala po kami may kukundi, Panginoon. Ito man ay lihim at hayag, Panginoon. Ito'y nalalaman mo, Panginoon. Kaya, O Diyos, salamat po na kami iyo lang pinatawad mo paman. Salamat po na napakabuti mo, Panginoon, sa amin po mga buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na kaya mo po kami, Panginoon, sa pagkakasala. Ilayo mo po kami, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, na kaligtan namin ito, O Diyos. At amin po, Panginoon, laging nasain. Ay ikaw, Panginoon, ay amin pong mapapurihan. Bigyan ka namin, Panginoon, ang kaluwalhatian sa amin pong mga buhay. Patuloy mo kaming baguhin ang iyong pong mga salita. At ikaw, O Diyos, ang maghari sa amin. Nadalam po namin na marami pong mga hadlang. Subalit ang iyong pong kapangyarihan, ang iyong pong habag at biyaya ay sapat para sa amin lahat. Upang ito po, Panginoon, ay amin pong mapagtagumpayan. Kaya salamat po, O Diyos, ang dalangin namin sa umagang ito. Samahan mo po kami sa gawain ito. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na manguna sa amin. Ang Santong Espiritu mo, Panginoon, ang patuloy na aming maranasan. Ang presensya mo, Panginoon, ang aming pong naisin sa umagang ito. Ikaw, Panginoon, ang aming pong mabigyan ng kapulihan. Kaya dalangin po namin, samahan mo po kami. Ang iyong pong mga lingkod, Panginoon, na gagamitin mo sa umagang ito. Ikaw, Panginoon, ang magpala sa kanila, O Diyos. Ikaw, O Diyos, sa magkaloob, Panginoon, ang karunungan na nagmumula sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang maranasan sa umagang ito. Matanghal ang iyong pong kaluwalhatian. Matanghal ang iyong Panginoon, kapangyarihan sa umagang ito. At ikaw, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong pong mga salita, ikaw ang mag-usap sa aming mga puso. Ikaw ang magpaunawa nito, Panginoon. At ikaw, O Diyos, sa aming pong maranasan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Tunay nga po, Diyos, na wala na po kaming mahihiling pa. Ang nais po, Panginoon, ng aming buhay, ikaw ay lagi pong kapiling. Lagi ka namin, Panginoon, maranasan, Panginoon, anuman, Panginoon, ang aming pong gagawin. Salamat po, Diyos, maging sa aming pong pastor, Panginoon. Ikaw ang magkaloob ng karunungan na nagmumula sa iyo. Ang makita, Panginoon, ng iyong pong kaluwalhatian at makaya ng iyong pong kapangyarihan. Salamat po, Panginoon, na tunay na ikaw ay maasahan sa lahat ng pagkakataon. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin ibinabalik
ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ay aming dalangin sama sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Manatili po tayong nakaupo. At samahan niyo po ako sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po tayo. Ayun po mga Biblia. Sino po yung may mga dalang Bible? Ilang taon na po kayong mananampalataya? Mga kapatid, meron po ba kayong Biblia? Dapat po meron. Sa awit po, at 63. Ito ba? Awit 63, 1 to 8 po. Sabay-sabay po tayong magbasa, ating bubigkasin ang ating pong mga labi, ang salita ng Panginoon. Awit 63, 1 to 8. O Diyos, ika'y aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang buhaw kong kanluba, tanging ikaw ang may hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mo sa sangtuaryo ay kay aking pagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako'y dadalangin ang kamay ko'y nakataas. Ika'y aking kaluluwa tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring inaalay. Laman ka ng bulita ko, samantalang nahihimlay, magdamag na palagi iniisip ko ikaw. Ikaw ang aking tumutulong sa tuwina. Kaya ang iyong pagkukop, ligaya ko'y awitan ka. Itong aking kaluluwa sa iyo lang nananalig. Kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo nakasalig. Tunay nga po na tayo ang ating pong pananampalataya nakasalig sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Praise, hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umaga ito. Sa mapagpalang umaga po, namumuting umaga sa ating lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon, mga kapatid? Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Palakpakan po para sa Diyos. Hallelujah! Ano po ang ating inaalala sa umaga nito? Kung mapapansin po natin, lahat tayo ay nakaputi. Amen? Ang inaalala natin ay ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen po? Na si Jesus ay minsang namatay at muling nabuhay at pagkatapos noon ay sapat na yon para sa ating kaligtasan. Amen? Kaya sa umaga ito, sabihin mo sa iyong katabing kapatid, buksan mo ang iyong puso sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsamba. Amen? Sama-sama po natin buksan ang ating puso sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Pusong nagpapasalamat sa lahat ng kanyang mga ginawa. O, purihin ka, Panginoon! We thank you, Jesus, for all you've done. We thank you for saving us, O Lord. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Jesus! Hallelujah! Sama-sama po natin ipalakpak ang ating mga kamay.
From the everlasting to the world revealed, the Father's only Son. 'Cause you lived and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You lived and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've Salamat, Panginoon, sa iyong mga ginawa. Binigyan ka ng Panginoon Diyos, pinagpala, binigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya naman sa umagang ito, aming ihahayag that Jesus is fighting for us. He is pushing back the darkness. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Come on, church. Let us open our hearts to God. Purihin siya. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Oh, thank you, Jesus, for you are fighting for us. You are on our side, Lord. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us.
Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the victory. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin po, Panginoon. Purihin po, Panginoon. Napakabuti mo, Diyos. Hallelujah. Ang tagumpay mo, Panginoon, ay tagumpay ng mananampalataya. Salamat, Panginoon, salamat na hindi kami napi ng kamatayan. Hindi ka tinalo ng kamatayan. Salamat, Panginoon. Kaya naman, Lord God, sa oras na ito, Church, let us come, Lord Father. Lumapit tayo sa ating Ama na hindi tinitingnan ang ating mga kahinaan, na hindi tinitingnan ang ating mga kakulangan, na hindi tinignan ang ating pagiging karapat-dapat, kundi ang nahayag sa Kanya ang Kanyang pag-ibig at walang katumbas na hawak para sa ating lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord God, in the beauty of your holiness. We worship you. Before the world began, you were on His mind, and every tear you cry is precious in His eyes. Because of His great love, He gave His only Son, and everything was done so you would come. Nothing you can do could make Him love you more, and nothing that you've done. Hallelujah. You made me cross the door. Because of His great love, He gave His only Son, and everything was done so you would come. Let's come, Lord Father. Come to the Father. Though you give His word, broken hearts, broken lives, He will take them all. The power of the word, the power of His blood, and everything was done so you would come. Hallelujah. Nothing you can do. Nothing you can do could make me love you more, and nothing that you've done could make it close the door. Oh, because of His great love, He gave His only Son, and everything was done so you would come. Let's open our hearts to Him. Come to the Father. The door you give is more. Just come, church. Broken hearts, broken
state of your heart, our Father wants you to come to His presence. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. As we come into your presence, Lord, patuloy, Panginoon, na sa oras na ito, alam namin, O Diyos, na kilala mo kami. At patuloy na lagi namin sinasumbit. Ang kahinaan namin ay nihahap ng iyong pag-ibig, O Diyos. At habang inaalala namin ang ginawa mo sa krus at ang pagdanak ng iyong dugo, Panginoon, patuloy nitong inihahalap ang lawak ng pagmamahal mo para sa amin. Thank you, Jesus. Search us, O God. Search us, Jesus. Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence, your holy presence surrounded me in every season. In every season, church, I know you love me. I know you love me. At the cross, I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Hallelujah. You have overcome the grave. The glory fills the highest place. What can separate me now? Ang katotohanan that in all season, Lord, you love us, Panginoon. Thank you, Jesus, for your love. You go before us, Panginoon. You go before me. You shield my way. And your hand upholds me. 'Cause I know you love me. Oh, I know you love me. Dahil natin ang pag-ibig ng Panginoon. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Oh, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Let's start with the cross of the Lord. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Oh, because you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me? Now let's declare, you covered the pain. You made a way.
Jesus. And when the earth fails, falls from eyes, you stand before me, 'cause I know you love me. Oh, I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There is no greater love than this. No, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me? Now let's sing His cross, hallelujah. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Oh, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You know your way, and you made a way. When you said no, when you said that it is not your way, you know the way, you made a way. When you said that it is not, when you said that it is not, when you said that it is Palakpakan po natin ang Panginoon. Tinapos ng lahat ng Panginoon. Tinapos ng Panginoon ang lahat. Tapos na para sa Panginoong Jesus. At ang pinapagay na ngayon ay tagumpay ng Panginoon na. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpak para sa hari. Palakpak para sa kapapagligtas. Palakpak para sa dakilang Diyos. Hallelujah! Shout of praise! Shout of adoration for the living God! Jesus! Puri po, Panginoon. Hallelujah! Purihin po ang Diyos, isang maganda at tinimpalang umaga po sa bawat isa.
Meron po pong isang bakanting upuan dito. Pwede magtabi pa mga dalawa pa. You tore the veil. Inunit yung veil. Ibig sabihin po noon, tapos na ang pagtubos sa kasalanan. You made the way. Ang Diyos ay gumawa ng daan. Kaya nga sabi ni Jesus, I am the way, truth and the life. You made the way. Sabi doon, you tore the veil, you made the way when you said, Tetelestai. Finish. Naganap na. Bakit ba tayo nagse-celebrate? Para tayo magtagumpay? Hindi po, dahil tayo nagtagumpay na. Bakit ba tayo nagse-celebrate? Para tayo maligtas? Hindi po, dahil tayo naligtas na. Amen po? At ang sabi po ni Pablo, magpasalamat tayo sa Diyos na lagi tayong ipinaparada sa parada ng tagumpay. Amen. Sabi doon, thanks be to God na nagbibigay ng victory through our Lord Jesus Christ. The reason why namumuti ngayon daw mga suot, sabi Ate Rachel kanina, purihin po ang Panginoon. Isang pinagpalang araw po, isang pinagpalang araw ng pagsamba po sa bawat isa na naririto, nasa bahay, nasaan man kayo po. Yung iba po ay nasa trabaho, pero once in a while ay nakikita doon sa cellphone ng ating gawain. So, pinagpalang linggo po ng pananambahan sa inyo po lahat. Maging mga kapatid po natin sa mga provinces, sa mga iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang mga bansa, isang pinagpalang araw po ang pagbati po ng BSI family sa bawat isa sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. Handa na po ba tayo? Kahapon parang. Dahil manalangin na tayo po ay handa natin po ang ating pong mga sarili sa pag-unawa po ng salita po ng Diyos ngayong umaga. Panginoon, kami po ay nagagalak. Kami po ay lubos na excited, Panginoon, sa araw na ito. Dahil meron kaming isang Diyos na sa amin ay nagbigay ng kanyang buhay, namatay sa krus upang ang aming kasalanan ay kanyang dalahin at bigyan ng pagkakataon ng sangkatauhan na sumampalataya sa kanya at maligtas. Isang dakilang regalo, Panginoon, isang kamangha-mangha di mapapantayang ginawa mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Ang katotohanan ito hindi po mapapasubalian. Maraming salamat, aming Diyos, sa pagkakataong kami po ay inyo pong nasumpungan. Nagpakilala ka sa amin. Ipinadaman niyo po sa amin ang inyong pong biyaya nung ikaw ay magpakilala sa amin. Binigyan niyo kami ng pangunawang maintindihan ka. At binigyan niyo, Panginoon, kami ng biyayang kami po ay makapanampalataya sa inyong ginawa. At ito po, Panginoon, ang naging daan upang kami po ay maligtas. Salamat po ng marami, Panginoon. Ikaw ay napakabuti sa aming lahat. At kinikilala po namin at patuloy namin kikilalanin. At loobin mo, Panginoon, na ang aming pong pananampalataya ay lagi pong nakasalig sa iyong ginawa. Na lagi kami nakatingin po sa inyo at sa inyong pong mga gagawin pa. Na ibig sabihin, Panginoon, aming kinikilala na wala kaming magagawa kung wala ka. Subalit, salamat po, Panginoon, dahil lagi mo kaming isinasama sa parada ng tagumpay dahil ikaw ay nagtagumpay. At Panginoon, dahil sa iyong mga ginawa, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, ang sangkatauhan ay nagtagumpay sa kasalanan. At ang dalangin po naman namin ay magtagumpay naman po sa kaligtasan. Pagkalooban mo po, Panginoon, ang sangkatauhan ng malinaw na pagkaunawa, Panginoon, sa iyong kamatayan, sa iyong pagkalibing, at sa muli mong pagkabuhay, at ganoon din, Panginoon, maunawaan na ikaw na nangako na muli kang babalik sa huling panahon, Panginoon, upang ang sumampalataya po sa inyo ay inyong balikan at manaan magpakailanman sa lugar kung saan ka naroroon, Panginoong Diyos. Maraming pong salamat at ngayong umaga ay ipong buksan ang aming pong isipan, Panginoon, sa dagdag kaunawaan
sa iyong mga salita. And I pray, Panginoon, na inyong pulingkod na patuloy niyong ginagamit upang ihatid ang inyong pong mensahe, ang basbas ng karunungan, biyaya at pagpapala ay maranasan upang patuloy, Panginoon, na maipahayag, Panginoon, ang buong linaw at kaisan ang mga salita mong buhay at makapangyarihan. Maraming salamat po, Panginoon, samantalang sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat at sa iyo namin maingat ibinabalik ang papuri, pagsamba at ang kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang lahat pong anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Every time na tayo po ay magkikita-kita ang mga nakasuot ng puti, ay isa lamang po ang ibig sabihin niyan. Yan po ay ginagawa natin once a month just to recognize and just to remember, no, yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo. And even doon sa tinatawag natin Santa Cena, sabi doon, sabi ng Panginoong Jesus, pag daw tayo po ay nagkakatipon, pag daw tayo po ay nakibahagi, sabi doon, do this in remembrance of me. Amen. Dapat po malinaw po tayo dyan, mga kapatid. So tayo po ay makibukas sa aklat po ng 2 Korinto at patuloy po natin tatalakay ang mga bagay na may kaugnayan po sa ating pong pinagdiriwang ngayon. Well, last Sunday po, mga kapatid, ay tinalakay po natin ang 1 Corinthians chapter 15, na kung saan ay pinakita ni Pablo ang sinasabing kahalagahan ng Ebanghelyo. Gaano kahalaga? Ang sabi niya, ang pinakamahalaga sa lahat. At ano ang dulot? Anong unang dulot na minensyon ni Pablo patungkol doon sa pinakamahalaga sa lahat na yon na doktrina ng Ebanghelyo? Ang sabi ron, tayo daw ay naliligtas kung tayo daw po ay matatag na ng hahawakan, maliban ng alamang kung tayo po'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Meaning, ang pagsampalataya ay kailangan isang tiyak at malinaw na bagay. Kasi kung hindi mo tiyak ang iyong pananampalataya, kung hindi tiyak ang iyong pagkaunawa sa iyong sinampalatayaan, ibig sabihin po ay hindi ka pa anak ng Diyos. At hindi ka pa ligtas. So, well, napakainam at napakahalaga. Gaano kahalaga? Ang sabi ni Pablo, pinakamahalaga sa lahat. Mga kapatid, I encourage you, every time na makikinig kayo sa mga preachers at tinatalakay po ang Ebanghelyo, please makinig kayong maigi. Otherwise, mga kapatid, dadalawa po ang direksyon. Kapag po ang Ebanghelyo ay narinig mo, pag yan po'y naunawaan at sinampalatayanan mo, dadalhin ka niyan sa langit. Pero po, pag po hindi mo sinampalatayan, hindi mo naunawaan, huwag kang mag-alala, dadalhin ka niyan sa impyerno. Ang Ebanghelyo po ay sabi ngayon nagko-comfort. At the same time, nagko-confront. Why? Kasi ang isang Diyos na mapagmahal, ang isang Diyos ng pag-ibig, ay siya rin ang Diyos na makatarungan. Amen? Kaya dapat po, malinaw tayo dyan. Again, hindi po yung 1 Corinthians 15 ang ating pong tatalakayin ngayon, yun po ay may kaugnayan po, no? Sa tatalakayin natin ngayon, yung mensahe po natin last week. So dito po sa 2 Corinthians chapter 11 verses 1 to 4. Bakit ba lagi tayo nakapokus sa 1 to 4? Yung 1 Corinthians 15, 1 to 4, yung po ang diin ng Ebanghelyo. So ito po naman po ay paalaala. Ito pong 2 Corinthians chapter 11 verses 1 to 4 again. So sabi po rito, mga kapatid, no, sa English translation, sabi niya, sabi ni Pablo, would to God ye could bear with me a little in my folly, and indeed bear with me. For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve, sabi doon, through his subtle, napaka-Pilipin naman itong nag-English na ito subtlely. Ayun, pag ano ba yun? So your mind, yun na yun, should be corrupted from the simplicity that is in Christ. For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if you receive another spirit, which ye have not received,
or another gospel which ye have not accepted, ye might well bear with him. Purihin po ang Panginoon. Hi! Tagalog kasi tayo, hindi naman talaga tayo English pero maintindihan natin kasi mas kompleto yung kaysa sa Tagalog. Kaya po English Tagalog po yung Bible ko. Sorry naman, no? So, sabi dito, ipagpaumanhin ninyo, sabi niya sa Tagalog, no? Ito na, wika natin. Ang aking kaunting kahangalan. So, nagpakahangal si Pablo, pero kaunti. Inaamin naman niya, no? Hindi kaunti daw siyang kahangalan. Pero pakita natin, hindi naman talaga katangahan ito mga kapatid. Kundi ginagawa niya yon for a very purpose. Sabi doon, nag-aalala lang ako sa inyo tulad ng pag-aalala ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki, walang iba kundi si Kristo. Ngunit nag-aalala lang ako na baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na lalinlang ng ahas, sapagkat malugod ninyong tinatanggap, ang sino mang dumarating na may Jesus na ipinangangaral na iba sa ipinangangaral namin. Tinatanggap ninyo ang Espiritu at aral ng iba sa itinuturo namin sa inyo. Amen. Muli, pinagpala po ng Diyos ang kanya pong mga salita ngayong araw na ito. No? Doon sa unang bahagi, mga kapatid, hindi lang ni Pablo yung jealousy, yung selos. Why? Ganito naman kasi yun. Siyempre po, ang mga mananampalataya sa Korinto ay pinagtiyagaan, sinikap, sininop ni Pablo na matyagang turuan araw at gabi. Kaya nga lagi sinasabi niya maraming luha ang pinuhunan ko sa inyo. Kaya hindi madali po ang mag-train, hindi po madali ang magturo, hindi po madali, mga kapatid, ang pagsikapan na yung mananampalataya po ay maiayos yung kanila talagang pananampalataya. Now, kaya sinasabi niya na siya po ay nagseselos at nagmukha siyang kaunting may kabaliwan, kahangalan doon sa bahagi na yon, na marapat lang siyang magselos kasi pagkakapagturo niya, meron namang pumapasok pong iba na may dalang ibang gisas, ibang gospel, no, ibang ebanghelyo. So ngayon ay ini-entertain. Una, ang feeling ko ay mararamdaman niya ang selos. Kahit nga sa magkakaibigan mga kapatid okay, 10 kayong magkakabarkada. Alam nyo, hindi naman magkakapantay talaga ang treatment yan kahit tropa-tropa yan Hindi ba may best friend o nanginiti yung isang kabataan? Tama naman. Ilan ang best friend mo? 4 o isa lang? Ikaw nakapula. Isa lang? Meron na ba kayong narinig na meron akong mga best friends? Parang kahit nga sa pronunciation, awkward di ba? Friend, ang mahal. Pero, yung best friend, iisa. Di po ba? Dito po sa Upland Cavite ay mayroong tinatawag na kapangit tuturan kaututang dila. Ibig sabihin, yan po yung talagang ka-close. Pag sinabing, yun si ganun ako, gano'ng kalalim yung pinagsaman, yan ang aking kaututang dila. So, napakatindi naman ang term na yun. Ibig sabihin, yun ang may hawak ng kahiyahiyang bagay sa iyo, yung pinakamatindi mong secret, yan. Kasi yun ang best friend mo. Amen? Yun yung mga tipo ng tao na sinabi, yung natuklasan mo patungkol sa akin ay dadalhin natin 6 feet below the ground. Yan ang best friend. So, ganun po. Pero, mga kapatid, isa lang talaga yung best friend, So ngayon, mga kapatid, yung ibang mga ka-friend na yan, pag nakita na super close ka dun sa isa, hindi man magsalita yan, may pakiramdam naman kami, diba? Ayan. Nakakadama ka ng parang, tawag dito, OB. Ganun ba? Batang, gano'n ang term nyo? Out of place, diba? Ganyan. Ha? Wala ka dun sa circle, nandun ka sa square. Kasi girl of the friends, close, and blah blah blah, so what? So on and so forth. Okay, di ba? Ganun. So si Pablo, may dumating kasi doon sa church na yon na mga nagtuturo na ebanghelyo. So si Pablo, nakakadama naman siya ng selos.
So, sabi nga doon pagsiselos na katulad ng pagsiselos ng Diyos. Mga kapatid, tandaan po natin, ang Diyos po ay siloso. Bakit? Ayaw niya ng may ibang Diyos maliban sa Kanya. Hindi yung selfishness. Hindi po pagiging makasarili yun ng Diyos, pero ang Diyos ay siloso at siya lang ang may karapatang magselos. Amen pa? Ayan. So, puri po Panginoon. So, yun po yung bahagi na kahit sabi nga niya, meron daw siyang jealousy, sabi nga po doon sa kasi hindi ho yan yung bintanang salamin ha. Iba ho yung jealousy ng salamin. Yung jealous na selos po, kumbaga, sa pinakamalalim na Tagalog ay paninibug ho. Ayan. So, paninibug ho. Okay. So, makikita po natin mga kapatid, bakit daw siya nagseselos? Ito sa verse 2. Ayan na? Sabi na, nag-aalala lang ako sa inyo tulad ng pag-aalala ng Diyos. Ayan. So, nag-aalala si Pablo na nag-aalala na na baka daw yung isip ng mga tao ay malason doon sa mga nagtuturo ninyo. Pero matindi yung pinag-aalala. Okay? So, titingnan natin dito, ang sabi niya, verse 2, nag-aalala lang ako sa inyo tulad ng pag-aalala ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki, walang iba kundi si Kristo. So ganito po mga kapatid, noong araw, ang kwento ng matatanda ay ganito. Yung talagang siguro baka si mga lola pa natin lamang ang mga bata noon ang mabuhay sa panahon na yon. Kapag daw ang kamay ng babae ay nahawakan ng lalaki, ay walang ibang gagawin talaga kundi pakasalan. Ayun, yung panahon na yon. Kaya noon daw una, ultimo yung talampakan ng babae ay balot na balot at iniiwasang makita ng lalaki. Sabi ko siguro, noong panahon po ninyo lola, ay lahat kayo nakasapatos, so either nakabota. At iniiwasang makita. So anong tawag natin dito? Conservative. Salamat sa mga magaling na magbigay ng terminology dyan. Napaka-conservative. So ganon. Ngayon talaga, naakap ng lahat, ayaw pong pakasalan. Binuntis na ayaw pong pakasalan. Ay, nag-iiba yung panahon. So, siyempre, si Pablo, noong panahon na yun mga kapatid, ayun ang ipinag-aalala, malason yung kahit nagsiselos siya, bakit ini-entertain yung mga dumarating na mga bagay na yun, yung mga dumarating na ibang apostol. Sabi niya, nag-aalala ako, tulad ng pag-aalala ng Diyos, ang katulad ninyo isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki, walang iba kundi si Kristo. Noon ay napakahalaga na makasal ang babae o ang lalaki man, virgin sila pa rin. Ganun, no? Ngayon, uso na yung nananampot ng asawa. Sorry ko sa term. Kahit nga po mga celebrities, no? Asawa yung ni gayon, ex ni ganon, Y naman ni ganyan. X, Y, Z naman ni ganon. Pag-uumpisa na naman yan ng ABCD ni Juan. Grabe, no? Ay, wala nang masyado yung lalim, yung moralidad. Lalo sa panahon ngayon, lalo yung mga nasa ganang klase na show business. So, ganyan, no? So, napakaiba na ng panahon ngayon. So, sabi ni Pablo, para kayong isang malinis na dalagang ipinakipagtipan, ipinagkasundo. Ayun yun. So, malinis, wala pa, hindi pa nahawakan, hindi pa ganito, hindi pa ganyan. So, yung picture, mga kapatid pala ng mananampalataya ay ganon. Ibig sabihin, noong ituro ni Pablo ang Ebanghelyo sa Corinthian believer, itinuturing na ito ay sagrado, ito ay perfecto, ito ay malinis na aral. Ito ay malinis at walang bahid na doktrina ng kaligtasan patungkol kay Jesus sa Spirit at sa Ebanghelyo. Yun yung tatlong bagay na minention. So, ganun daw yung kalinis. So, may mga, theologically speaking, mayroon pong sinasabi sa Bible that the church is the bride of Christ.
yung panahon, no, na irarapture yung church, na yung church ay isasama kay Jesus at mananatili magpakailanman doon sa kaharian, sa langit, yun po ang tawag po doon ay kasalan kay Jesus. Ikakasal ang church kay Jesus. Ganun po yung term na ginamit po doon. Ang church daw po ay parang bride ng lalaki. So sabi ni Pablo, para ko kayong ipinagtipan sa isang lalaking malinis, na ikaw ay isang dalagang malinis. So ngayon, yung isang dalagang malinis ay sumisimbolo doon sa iglesia, na kung saan ay nakatanggap ng maayos na turo patungkol sa Ebanghelyo, patungkol kay Jesus, patungkol sa kaligtasan, patungkol sa kasalanan, purong-puro. Kasi pag ang Ebanghelyo po ay nahaluan ng iba, impyerno ka. Kasi po ang papasok sa langit ay purong-purong malinis. Bakit? Paano siya naging malinis? Siya'y sumampalataya na talagang siya'y nilinis ni Jesucristo. Malinaw ang pagkaunawa, malinaw ang tinanggap mong pananampalataya, kasabi nga ni Pablo, ay maliban na lamang kung sumampalataya ang hindi mo naiintindihan ang sinampalatayanan. So, ganun pala ang picture, ganun pala ang kalalagayan, ang kahalimbawa ng isang church na sumampalataya sa Ebanghelyo na may maayos na pagkaunawa, may maayos na pananampalataya, may maayos na proseso ng pagtuturo, kaya naunawaan ng maayos. Kaya nga, sabi ni Pablo, para kayong ganon, dalisay, sabi roon. Sabi doon na walang iba kundi Jesucristo, yung inihahalimbawa. Ngayon, na inaibasa sa atin, Ebanghelyo, tayo mga anak na Diyos at tayo mga naligtas. So si Pablo, ina-expect ni Pablo na kailangan talagang malinis yan. Dahil yan ay bride ni Jesus Christ. Sabi doon sa verse 3, inulit na naman niya yung pag-aalala. Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. So alam natin mga kapatid, no, kung ano yung nangyari sa Garden of Eden, kung saan may unang taong nilikha na si Adan, pagkatapos ay mula kay Adan ay lumikha ang Diyos ng babae, at pagkatapos ay namuhay ng banal, magkasama sa Garden of Eden, kasama ang Diyos, perfect match ng pag-aasawa. Ang unang bride and groom ay si Adan at Eva. Ang unang officiating minister ay walang iba kundi ang Diyos sa Garden of Eden. Silang tatlo pa lang doon. Yan. So ang ganda. Purong-puro, at yun ang pinaghahalintularan ni Apostle Paul sa mga nanampalataya kay Jesucristo. Kaya nga, ang sabi niya, ako'y nag-aalala na sa pagpasok ng ibang turo, baka malaso ng isip nyo, ma-brainwash kayo, and then, maligaw kayo ng pagkaunawa at ng doktrina na dati naman ay maayos at malinis. So, yun ang sabi. Inihalimbawa kay Eva. Diba si Eva naman talaga ang tinukso? Diba? Ang pili ng Diyos, huwag niyo kakainin yung isang bunga ng puno na ipagbabawal ko. Pero maliban yan, yung iba pwede naman. Tanongin ba naman siya ng ahas? Dinisip ng ahas. Sabi, totoo ba na sinabi ng Diyos na alin mang puno dito, alin mga halaman dito, hindi kayo pwede kumain? Hindi naman daw, sabi niya. Pero yung punong yon, pag daw yun ay aming kinain ng bunga o hinipo man lang, ayan na. Tiyak daw kami mamamatay. Ay naintindihan ng ahas, hindi ni Eva naiintindihan ang tagubilin ng Diyos. Ang sabi na may kung kakainin ang bunga niyan, pinagbabawal ko, mamamatay kayo. Ay dinagdagan pa, kumipo man lang. So ang doktrina ngayon sa sangkatauhan ay nakukontaminado dahil sa mga pagpasok na iba't ibang mga turan. Yan po yung ibig sabihin. At yun po yung pinangangambahan ni St. Paul na mangyari sa Corinthians Church. Kaya nga po siya ay nagseselos doon sa pagpasok ng ibang mga nagpapanggap na apostol. Pagkatapos nagseselos siya kasi ini-entertain naman ng church. Nagseselos siya. At ang matindi doon sa kanyang pagsiselos na yon, ang issue doon is yung kanyang malalim na pag-aalala na baka mapahamak ang church. Kaya kung titingnan natin, yung verse 1 to 4 na ito, ganito nang iikot dyan.
the fear of St. Paul to the Corinthian believers. Yung kanyang takot sa Corinthian believers. Isang punto lamang po ang tinutukoy dyan. Ano ang takot ni Pablo sa mga mananampalataya na maranasan ng mananampalataya sa Corinto? Ito po yun. Deception by the false doctrine or false apostles. Ang maling tagapagturo at ang maling turo. Yun po ang kanyang kinakatakutan, kanyang pinangambahan na baka makapasok sa church. Yun lang ang kanyang pinangambahan. So, tingnan po natin doon po sa verse 4. Makikita po natin dyan. Tinukoy ni Pablo specifically yung tatlong issue ng doktrina na pwedeng magkaroon ng deception. First, to have other Jesus. Sabi doon, for if he that cometh preacheth another Jesus. Sabi doon, whom we have not preached. No? Magkaroon kayo ng ibang Kristo na hindi naman yun ang aming ipinangaral. Nakakatakot yun. So, unang issue, ang gusto ni Pablo ay malinaw sa kanila kung sino yung talagang Jesus na pinanampalataya nila. Ang kinakatakot niya ay baka at nangyayari na nga nung panahon na yun na mga ini-introduce na bagong Kristo o ibang Kristo sa ipinangangaral ni na Pablo. Mga kapatid, ganito po, no? Sa panahon natin ngayon, no? Lalo nung may bata pa, doon sa likod ng bahay namin, may meron doong katiwala ng isang lupain. Pagkatapos ay, anak siya ng katiwala, ang pangalan niya ay Jesus. Jesus. Ito naman tiyahin ko ay naglalakad, iigib ng tubig, kasi iigib yung tubig sa amin, hindi naman nakatikip sa bahay ang nawasa noong araw. Natalisod, nasabit yung paa doon sa palapanan yung na nakabagsak sa daan. Siyempre, bukid na bukid yung ating bukid eh. Sabi, Jesus ko po! Ay napatingin bigla si Jesus. Anak ni Kuya Abiling. Siguro nagtatawa ngayon yung mga kuya ko na kinig sa preaching. Kasi imagine siguro at the age of 3 or 4, eh natandaan ko yung si Jesus na anak ni Ka Abiling. Jesus ko po! So sa daigdig nito ay maraming Jesus. Ha? Bigyan ko kayo ng isang. Kayo ba inaantok na? Magsabi ng amen. Kaya, ngayon ko narinig na attentive kayo lahat. Okay. Kwentuhan ko kayo ng kwento ng isang pulastoke. Ganito. Sabi, ako ay magsisimba. Ay ang problema ay hindi ko naman alam kung saan ang simbahan. Ay ngayon, ang sabi ganito, pag pumunta ka doon sa malapit sa bayan at nakakita ka ng maraming tao, yun ang simbahan. Naku, matindi araw ng Lunes. Magsisimba siya. Ay nakita niya ng maraming tao nakapatayo at talagang mga seryoso, ang ginawa niya may pagluhod-luhod pa. Ano ba itong ginagawa? Ba't lumuluhod ka? Ako, nagsisimba. Huy, hindi ito simbahan, ito yung munisipyo. Ha? Hindi pa ba dito ang simbahan? Ay ang bilin mo sa amin ay pagka ikay nakakita ng maraming tao, iyon ang simbahan. Ay di mo maraming ang tao dito kasi araw ng Lunes. Flag racing yan. Ang government official. Sabi niya, doon, magsimba ka doon, maraming tao doon. Ito. Ay medyo kalayuan at medyo dulo yung simbahan. Nako, eto na. Ay nagpunta. Ay bakit kayo ka nasimba? Alam mo, tahimik ba yung ingay? Ang ingay! Pero ang ginawa niya, nakinig na lang siya. Pero kaya nga, hindi ako makasimba pag ganito. Akala ko ng simbahan tahimik, iba't ang ingay. Sigaw ang ganyan. Ang ginawa niya, hindi na niya tinapos sa imuhin. Pagdating sa bahay, ano, nakasimba ka? Oo, nakasimba. Pero yung una simba ako pinasok, mali! Bakit munisipyo? Ay bakit hindi mo hinanap yung totoong simbahan? Nakita ko ang totoong simbahan. Ay kaya hindi ko nagustuhan. Ang pangit. Bakit? Ang ingay. Ay bakit ang ingay?
Ano ba natutunan mo daw? Sabi niya, kasi sina Kristo, ang daming Kristo eh. Hindi ko alam kung sino ang nagsasabi ng totoo sa mga Kristo na yun. Ano yung kasabi ng Kristo? God yes. Sabi lang ni Kristo, God yes. Ang napuntahan niya sa bumag, mga kapatid, ako ko'y nananawagan. Linawin niyo kung sino talaga ang Kristo. Mga kapatid, dapat pag malinaw. We are talking about doctrine, the best and the most important doctrine ever na ating marinig at panapalatayanan. The doctrine of the gospel. Well, mali pa kung ano. Hindi nakakatawang mga kwento, pero sapagkat meron po talaga makukuha tayong kaalaman dyan. So mga kapatid, dapat malinaw. Dapat malinaw. Okay? Ang daming Kristong naririnig, ang daming tagapangaral ngayon. Si Kristo rin daw ay Diyos nila. Si Kristo rin daw ang kanilang sinasamba. May dala rin Biblia ang katulad natin. Minsan nga, ikaw walang dalang Biblia, pero sila meron. Parang sila ang tama na ikaw naman isasama. Sa 12 alagad ng Panginoong Hesus, nung mga nabuhay ang Panginoong Hesus, kumalat ng balita, si Hesus ay nabuhay. Nakita namin hanggang sa nakasama ni Tomas ang Panginoong Hesus na hindi pa rin niya nakilala. Kung sumampalataya ka na Tomas, ako na ito. Pero sabi nito, maliban na makapako ang butas ng kanyang tagiliran at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng palad na kanyang pinagpakuan, maniniwala akong siya nga ang Kristo. Mga kapatid, ang tawag sa kanya ay Doubting Thomas. Hindi ibig sabihin na talaga siya ay laging nag-aalinlangan. Hindi yan. Si Thomas ay maingat. Ano? Maingat ba kayo? Maingat ba kayo? Si Tomas ay maingat. Hindi mo siya basta mapapapaniwala. Alam niya kung alin ang legit. Alam niya kung alin ang totoong Jesus. Yung butas ang tagiliran at palad. Minsan, ang sanlibutan, makarinig ka ng pangalan ng Jesus. Akala yun na nga. Makarinig lamang ng tunog, it sounds doctrinal or sounds theological or whatsoever. Nagdadala rin ng Biblia na sasabihin, isa lang naman ang Diyos na rin. Oo nga po! Oo nga po! Ay bakit yung Muslim ay iba ang Diyos kaysa atin? Tingnan. Ba't yung mga tao isip, Ate Judith, ano po ang dominant religion sa Japan po? Sa pagkaalam mo lang po. Yung palasak at pinakamaraming klaseng pananampalataya doon. Halimbawa, alam mo din, Taoism din sa Japan. Catholic pa rin. Salamat naman sa Panginoon, malapit-lapit na. Tawag na rin, Christian, no? Okay. Pero meron pong talagang ibang bansa na talagang hindi ang Jesus na alam natin na sinasamba. Ito. Kay Tomas, ito ang kanyang palatandaan. Si Jesus na butas ang tagiliran at butas ang palad, siya ang totoong Jesus. Tanapakos ko. Tingnan ko ba? Yun po yung unang issue, to have other Jesus. Now, sino si Jesus mo? Anong pagkaintindi mo kay Jesus? Diba? Yun din ba na butas ang palad? Ano ang sa inyong personal na pagkaintindi? Paano mo naiintindihan na yun ang totoong Jesus? Para po sa kaalaman po, ang mga anak ng Diyos ay ganito. Yung Jesus na ipinanganak ni Birhen Maria, lumaki sa ilalim ng kautusan, naging masunurin sa kalooban ng Diyos. Lumaki kinalulugdan ng Diyos at ng tao, umulad sa kaisipan at sa pangangatawan. At pagkatapos pagdating ng 30 taon ay nag-umpisang mangaral.
patungkol sa kagandahang loob ng Diyos at naghanap ng mga taong nawawala. Ano ang ibig sabihin po noon? Ng mga makasalanan. At pagkatapos po na siya po ay kinaratangan ng pamumusong sa Diyos. At pagkatapos po ay siya iniliti sa Sanhedrin. O, pagkatapos po ay, kumbaga sa panahon natin, ay kinasuhan ng mga Hudyo, kinasuhan ng mga Parisi, nasadya, lahat na. At pagkatapos po ay itinako sa krus, namatay, at nalibing. At pagkatapos ng 3 araw, siya po ay muling nabuhay. Na ibig sabihin ng kanyang muling pagkabuhay, ang kasalanan ng buong sanlibutan ay kanyang inalis. Pagkatapos siya ay bumalik at umakit sa Ama at ang kanyang sabi, ako ay babalik kung paano niyo ako nakita na ako ay umakit sa langit. Amen! Malinaw po kung ano ng Jesus. Yun po ang Jesus natin. Hindi Jesus ko po. Hindi siya. Hindi rin po sila Jess. Hindi rin po yun ang Kristong dapat panampalatayanan. Diba ba? Ibabaon ka sa taal pagka Diyos. Pero pagka si Jesus na napapo sa krus, bukas ang tagiliran pala ang iyong sinampalatayanan. Ang destiny mo ay langit. Ganito. Fear of St. Paul to the Corinthians believers. Deception by the false doctrine or apostles. Mga kapatid. Pagkatapos po, pangalawa po, ang sabi po niya doon sa verse 14, sabi doon, or if ye receive another spirit which ye have not received, or another gospel which ye have not accepted. Okay, mga kapatid. Spirit. Alin ang spirit na kailangan natin? Holy Spirit. Maraming spirit. Espiritu ng Diyos, ang pangatlong persona ng or third member of the Holy Trinity, Holy Spirit. Pagkatapos, Spirit of Man, meron yan. Spirit of Devil, meron yan. So, anong spirit? So, pagka po nakinig tayo sa ibang spirito, mga kapatid, maliligaw po tayo. Ang sabi ni St. John sa kanya pong mga alagad ay ganito, believe not every spirit, but test. May tester pala ang spirit. May tester, yes. But exact, tester. How can we know the real Jesus? The real spirit. Ano daw po? Sabi ni Pablo, yung isang tao na alam mo tamang espiritu kapag siya ay nagsasalita at sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Pag ganun ang kinokompes, tama ang Espiritu. Yan po ay karunungan ng Espiritu Santo. Isang pangamba ni Pablo, baka ibang Spirit ang matutunan. Pangatlo po at panghuli, to have another gospel. Sabi kasi, ang issue kasi mga kapatid, ng mga pumasok, ng mga bagong apostol, ang tawag po nila ay, na inintroduce sila sa Corinthians Church na ang tawag po ay New Gospel. There is no such thing of new or another gospel. Kapag po another gospel, pag po new gospel mga kapatid, yan po, that is not the gospel. Ang gospel lamang po ay ang gospel na o ang ebanghelyo o ang mabuting balita na tinuturo ng Panginoong Jesucristo na ipinasa sa mga apostoles na ngayon ay naipasa sa Kristyanismo ang maling, ang kalungkot-lungkot na kalalagayan noong maipasa na kontamina. Makita ko po sa inyo bakit po nagkaroon ng contamination sa doktrina ng Evangelical Christian. Bakit kiniklaim nila sila po ay mga Kristiyano? Bakit nagkaiba-iba? Patungkol pa lang sa kaligtasan. Nagkaiba-iba. Sabi ng iba, nawawala. Sabi ng iba, hindi nawawala. So, talaga. Itong mga bagong apostol na lumabas at mga bagong katuruan na lumabas ay sinasabi nila
na ang kaligtasan ay pinagsamang law and grace. Ano po yung law? Pag sinabi sa Bible ng law, pag sinasabi, ikaw ay kailangan maligtas, no? Obedience of the law, ano ibig sabihin? Gagawa ka ng mabuti, good works. And that's law. Ang mga Hudyo, bata pa lang, ito na textbook nila. Torah. The 5 first book of the Old Testament, yung Torah. Yung sinimemorize nila. At pag yan ay kanila pong nire-recite, yung oral tradition nila, hindi ka makakakita ng gumagalaw. Talaga yung rabbi, nabawa ko yung rabbi, sabihin ko, pag tayo po dito, yung habang sinasalita yung Torah, walang isapan. Hindi katulad ngayon, nagpipreach si pastor, may umiihi, may tumatae, may sumasayaw. Kung kayo makikinig ng preaching, tumahin na kayo at umihi. Doon bibili sa tindahan. Doon hindi pa kayo mag-alis. Kung kayo mag-stay ng 2 oras dito, mamatay ba kayo? Sorry po ha. Pero sabi ng mga Hudyo, kami ang tama. Pag tinignan niyo yung performance, para doon sila. Pero hindi sila under the rescue. Under the rescue. Pero bakit ganun kalalim ang respeto sa Panginoon? Pinatawag na oral tradition. Walang pumipas. Hindi naman natin ginagawa yung dito eh. Pinipigyan pa nga natin pagkakataon. Sige, kausapin niyo po 3 minutes. Dahil pag nag-start tayo, focus na. Ganun po. Alala ko yung topic namin sa theology kagabi. Sometimes daw, nalalapastangan natin si Yeso Cristo at ang pangalan ni Yeso Cristo, minsan hindi tayo aware. Minsan akala natin pag dinarin, bukang bibig lang. Alam niyo po ba, sa 10 Commandments, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabulang bagay. Patas nila yun. Eh ngayon, grabe. Hallelujah! Hallelujah! Sinong sawa? Sinong kubra? Sinong bayawak? Alamin pala. Kakasas hallelujah? Imagine kabastusan yun. Tapos ginawang medyo more. Good boy. Ang bait mo naman. Sana kunin ka na ni Lord. Good boy. Good boy. Santissima. Ay, hindi ba yung nakikabastusan yun? Pero ang tao, tama na. Most of the time, ang mga tao nagsasalita ng patungkol kay Jesus o patungkol sa Ebanghelyo, patungkol sa Banal na Espiritu. Uy, sinasabihan ka! Don't speak the word. You're pronouncing curse. Minsan po ay hindi tayo I believe. Habis na tayo dyan. Diba? Bakit ba tayo napapalo? Paano niya po yung mga kapatid na ibigyan natin? Malinaw ang ating po dapat panagpalatan. Malinaw kung sino ang Jesus. Wala nang ibang Jesus pa. Wala nang ibang spirito pa, kundi ang spirito ng Diyos. Ano to? Isang bagay na pinangangabahan ni Pablo na baka magkaroon
doon sa church ng ganyan. Ano po? Baka maging pong pumasok na ibang mabuting balita. Matindi ang babala ni Pablo patungkol dyan. Baka may pumasok na ibang mabuting balita. Yan din ang naging problema ni Pablo sa mga mananampalataya sa Galatia. Kaya tawag niya yung mga napuna, mga hangal. Ang hahangal ninyo, sinong nakakulang sa inyo? Nag-umpisa kayo ng tamang ebanghelyo, magtatapos kayo sa maling ebanghelyo sa laman. Start kayo, nag-umpisa kayo sa spirito, magtatapos kayo sa laman. Ano ang issue doon? Salvation pa rin. Salvation by grace, salvation by works. Yun po ang in-introduce ng new gospel. Sa Corinth. Sinasabi nila, paghaluin daw ang magbuting gawa at ang biyaya ng Diyos, yun ang kaligtasan. Ay linawin natin, ay kung yun ang mali, ay ano ang tama. Ang kaligtasan po'y ganito, biyaya ng Diyos, tapos ay pananampalataya natin. No? Ganito po, biyaya ng Diyos, pagsisisi natin at pagminiwala sa Ebanghelyo. Kasi wala tayong kaligtasan kahit tayo binayaran ng kasalanan kung wala tayong pagkaunawa sa ginawa niya. Tama po? Lahat ng tao tinanggalan ng kasalanan. Pero hindi lahat ng tao binigyan ng kaligtasan. Sino ang binigyan ng kaligtasan? Yung sasampalataya kay Jesus. Na siya yung nagbayad para sa akin. Siya yung paraan ng kaligtasan. Kanya ng pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa sanlibutan na sukat ikaligtas ng bawat isa. Aklat ng mga gawa, chapter 4, verse 12. Yeah. So, dapat malinaw ang ating pagkakilala kung sino ang ating Jesus. Yung dumanak ng dugo sa cross. Yung nagbayad, yung na-crucify. Alala ko, may lumabas na mga bagong Jesus. Sila daw ang appointed son of God. Ako, narinig yung preaching. Ang ginagawa ko ay kung ano yung kalooban ng Ama. Kalooban ng Ama, si Jesus ay mapako sa cross. Bakit si Kibuloy hindi pa napapako hanggang ngayon? Kailan kaya siya mapapako kung talagang successful? At kung sakali mang mapako, hindi pa rin talaga si Jesus. Isa lang ang namatay. Once and for all. Walang twice and for all. Walang ganon. Di po ba? Dapat malino tayo dyan. Sa mga bagay. Malinaw ka kay Jesus, malinaw ko sa kung ano ang Espiritu, malinaw kung ano ang Ebanghelyo. Ang sabi ni Pablo, kung sino man ang dumating dito na mangaral ng ibang Ebanghelyo, ibang mabuting balita, sumpain siya. Ang tindi. Sinama na niya ang kanyang sarili. Ako man o anghel man bumaba galing sa langit at mangaral ng ibang Ebanghelyo, iba sa itinuro namin sa inyo, sumpain siya. Pakasumpain siya. Inulit pa. Inuulit ko na kung mayroong ganon, pakasumpain siya. Balik tayo doon sa 1 Corinthians 15, 1-4, ang pinakamahalaga sa lahat. Pinakamahalaga na rin. Pwede natin hindi matutunan ang lahat ng doktrina at ako na may naniniwala na hindi talaga natin matututunan lahat. Pero kung matutunan nyo, na better. Purihin ang Panginoon. Ako, gusto kong matutunan lahat kahit hindi na yata mangyayari, matutunan ko lahat ang doktrina. Pero ang matutunan mo yung doktrina ng kaligtasan, ano yon? By grace through faith. Biyaya at pananampalataya. Yun ang kaligtasan. Okay na yon. Yun na ang pinakamahalaga sa lahat. Eh ano nangyari sa buhay natin? Lahat ng pananambahan nung tayo nabubuhay pa sa mundo, wala tayong absent, tayo yung may pinakamalaking Bible, tayo yung pinakamakapal ang makeup. Ay, bakit ba makeup? Tayo yung pinakamaganda. Tayo yung laging nakatayo sa unahan. Pagdating ni Jesus, tayo lang, ligtas sila lahat, maliban sa'yo. Ano nangyari? Ebanghelyo. Doktrina ng kaligtasan. At okay na tayo doon. Kung yun lang ang talagang abot ng isa.
At yun lang talaga ang matututunan. Wala nang problema. Pero kung natutunan mo ang Ebanghelyo, natutunan pa maraming mga bagay, pati nga yung doktrina ng kulto ay natutunan mo para maintindihan mo kung alin ang tama at mali. Purihin ng Panginoon. Pero the most important one is that the doctrine of the gospel. At yun po yung tumbukan, tinutukoy ng Pablo dito. Naalala ko dati, no? Si John the Beloved, one of the 12 disciple of the Lord Jesus Christ, grabe siyang tumalakay patungkol sa ginawa ng Panginoong Jesus. At nakakatuwa yung nung sumulat siya kay Gaius, tignan po natin, minention niya yan. Sinulatan niya si Gaius sa 3rd John. Yung 3rd John ay after ng 2nd John. Pero saan ba dyan? Yan lang sa Mandalay. Nasa Bible. Okay. Umpisahan natin sa Book of 1 John, verse 1 to 3. Walang chapter yan kasi isang 5 page lang. Walang chapter. 3 John, verse 1 to 3. Sabi niya ganito. Mula sa matandang pinuno ng iglesia, para kay Gayo, na lubos kong minamahal, mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuti kalagayan. So para yung basic na pattern ng paggagawa ng letter, ano? At malusog ang katawan, mataba at malaki. Di ba yan? Tingnan ko lang kayo na papalo pa sa akin yan, hindi? Malusog ang katawan. Hindi mo sinabing pa yan at mataba. Kayo naman. Tulad ng iyong buhay spiritual. O malusog din yung buhay spiritual. Verse 3, ito na po. Tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibalitang ikaw ay tapat sa katotohanan. Ano yan? Doctrine. Doctrine of what? Again, gospel. Amen. Nang sabi doon, nabubuhay doon tapat. Sabi doon na ibalitang ikaw ay tapat sa katotohanan. At talagang namumuhay ayon dito. Verse 4, at the last po, sabi, wala nang hihigit pa makapagpapaligaya sa akin, kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Wow! Yan po yung isang puso ng isang pastor. Yan po yung puso ng isang lingkod. Yan po ang puso ni Pablo. Yan po ang puso ni John the Beloved. Yan din po ang puso ni Pastor Well. Amen! Amen. Ang makita namin na malinaw at maayos ang doktrinang nilalakaran ng aming mga tinuturuan. Sabi ni St. John the Beloved, sabi niya, wala nang iba pang higit na makapagpapaligaya sa akin, kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Hindi po yung anak sa dugo, hindi yung anak sa laman. Anak sa spirito, congregation niya. Ito po. St. Paul as a pastor, John the Beloved as a pastor, at kaming mga naglilingkod sa Panginoon bilang pastor, wala na kaming higit pang nais sa buhay namin kundi ang makita kayo na namumuhay sa katotohanan ang buong kongregasyon. Kaya po ba? Kami po'y umaasa at lahat ng mga lingkod ng Diyos na pagdating ng araw, pagdating ng panahon, hindi mabawasan yung nakikita namin sumisimba pag-araw ng linggo, yung mga itinuturing namin kapitbahay sa church, ito rin po ang makakasama natin lahat sa langit. Amen po ba? Dapat malinaw, walang halo, malinaw ang ating Jesus, malinaw ang ating Holy Spirit, at malinaw ang ating Ebanghelyo. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon at pagkalaan sa tayo na.
po ang Panginoon. Dadako na po tayo sa pagkakaloob. Meron din po akong kwento. May baon din kwento si Pastor, maraming baon niya. Ako may kwento rin po. Meron po isang matanda na natake siya sa puso. Tapos, syempre, kailangan niya ng oxygen, Kailangan siyang dalhin sa ospital. Nung dinala siya sa ospital, ano po ang kakon sa kanya? Lalagyan po siya ng oxygen. Nung pong mga ilang araw, lalabas na siya ng ospital. Tapos, binigay na sa kanya yung bill na babayaran niya. 500,000. Pero ito pong matandang ito, mayaman siya. Pero hindi siya naiyak, gawa dun sa bill. Sabi niya, bakit po kayo umiiyak? Tapos, sabi niya, hindi, namamahalan po ba kayo dun sa 500,000? Siguro, ang pinundahan ng ospital ng mga mamahaling ospital. Sabi niya, hindi. Kaya ko yung bayaran kahit pang 3 times, Pero kung bakit siya naiiyak, naalala niya na kung tayo pala, nakakalanghap tayo ng yun, oxygen 500,000 ilang days lang. Samantalang tayo, ilang taon na po tayo nabubuhay. Ayun ba, matatanda na. Ako, 48 years na po ako. Pero libre yung oxygen na nilalanghap ko, na galing sa Lord. Lord, kung 3 days o isang 1 week na pagpalagay, kung magbabayad ako ng hininga ko, dami ko ng utang sa Lord. Siguro ako hindi makakabayad. At kahit pa milyonaryo ka, hindi mo talaga mababayaran yung oxygen na free na galing sa Panginoon. Yun lang ang naalala niya. Natuloy nga po ang ating lakas, ang ating pong karunungan na meron po tayo, na pinagkakaloob ng Panginoon, ang ating pong buhay, ay galing sa Kanya. Kaya marapat lang pong ibalik sa Kanya ang para sa Kanya. Di ba po? Amen po ba? Amen. Mari po tayo, Lord, ang dami ko na rin utang sa iyo. Hindi lang dun sa oxygen na binigay mo, marami na rin po akong pagkukulang, siguro sa pagkakaloob sa iyo. Dahil ikaw naman talaga, sa iyo nagmumula ang lahat. Iba yung lahat na meron po tayo ay nagmumula sa Panginoon. Kaya, salamat sa Panginoon. Tunay nga po ang Diyos ay mabiyaya. Kahit po tayo hindi nakakabayad, yung kuryente, hindi ka magbayad, putol ka tubig. Naalala ko yung tubig ko, malaki. Sabi ko, pag hindi ako nakabayad dito, putol to. Kasi, nasira yung tubo. Meron pa ng tagas, kaya lumaki yung bill ko sa gripo. Pag hindi ako nagbayad, siguradong putol to. Pero sa Lord, sobra yung kanyang grasya. Kahit tayo hindi nagiging tapat sa pagkakaloob, sa pag-ika po, binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng lakas, ng buhay, at ng lahat-lahat sa atin. Kaya, purihin po ang Panginoon sa mga ganun, yung mga kwento na may kwenta, doon mo nare-realize na yung nga pala, salamat Panginoon sa inyong biyaya. Kaya ngayon po, pagkatiwala po natin sa Panginoon ang ating pong pagkakaloob, naiiyahan ko po ang lahat na umikit at tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na mabuti, napakabuti, puno ng biyaya, ng kahabagan. Salamat Panginoon sa iyong pong pag-ibig. Salamat O Diyos sa buhay, sa lakas na meron po kaming taglay sa araw na ito. Salamat sa karunungan na ginagamit mo upang kami ay magtrabaho, upang kami umunlad sa buhay na ito, Panginoon. Kaya po, Panginoon, dalangin po namin sa aming pong pagkakaloob dahil sinabi mo, Panginoon, na kinalulugdan mo kami, ikaw ay nagagalak
sa mga taong bukas ang palad sa pagkakaloob. Alam po namin na hindi mo ito kailangan. Pero ito po ay alam din namin, Panginoon, na sinabi niyo ito para sa iyong pong iglesia. Para, Panginoon, magamit sa ikaulad ng iyong pong ebanghelyo. Ikaulad, Panginoon, ng aming pong ministeryo, Panginoon. Kaya dalangin po namin, ikaw ang patuloy na mag-usap sa amin. Ikaw ang magpakahayag, Panginoon, sa amin. Alam po namin, O Diyos, na ang lahat ng ito ay binibigay mo, Panginoon, at nagbibigay kami dahil minamahal ka namin, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakaloob. Pagpalain mo po, O Diyos, ang gawa ng aming mga kamay. Pagkalooban mo po kami, Panginoon, ng mahaba pang buhay. Pagkalooban mo po kami ng karunungan upang lahat ng ito ay may balik namin ang kapurihan sa iyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ay panalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Dako po tayo ngayon sa isa sa mahalagang bahagi ng ating paggawain, ang pag-alala sa kamatayan, pagkalibing, at ulit pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Ang tinatawag nating Holy Communion, Santa Cena, kapag ng Panginoon, banal na hapunan. Bago po tayo makibahagi, sandali po tayo bukit at manalangin bilang paghahanda. Dahil mayroon po pabala ang salita ng Diyos sa sino ang makibahagi po sa banal na hapunan. Sabi niya, kaya nga, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasati ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at mga sakitin ang marami sa inyo at may ilan nga namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo makatulan ng Panginoon. Sa tabi po tayo manahimik. Tayo po ang manalangin. Kami po ay dumudulog sa trono ng iyong biyaya, aming banal at makapangyarihang Diyos, sa pagkakataon po ito. Bago po kami makibahagi po sa banal na hapunan sa pagkain ng tinapay at pagkain sa saro,
Ano man pong mga bagay o Diyos ang hindi ka nais-nais sa iyong harapan. Ito po ay aming pinagsisisihan sa iyong harapan sa oras na ito. At muling kinikilala ang aming pong mga pagkukulang, ang aming pong mga pagkakamali, at ang aming pong mga kasalanan. Inaamin po namin ito, Panginoon, sapagkat ito naman po ay hindi po lingid sa inyo, kundi hayag at lantad, Panginoon. Wala kaming bagay na hindi nyo nalalaman. Wala kaming bagay na pwedeng maitago sa inyo, sapagkat alam niyo po ang lahat ng bagay. Ganun pa man, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong biyaya at sa kapatawaran na patuloy niyong pinaparanas yung epekto sa amin nung una kang magpatawad at nagbayad ng aming mga kasalanan. Na ang mga bagay na ito ay inaalala na lang namin, Panginoon. Every time, Panginoon, alam po namin kami po ay napalayo sa inyo, nagkasala sa inyo. Amin pong binabalikan ang muling pag-alala sa inyong pagpapatawad at pagmamahal sa amin. At nagpapasalamat po kami dahil ikaw ay Diyos na mabuti, mabait at mapagbiyayang Diyos. Maraming po salamat sa pagkakataong ito. Kaya naman sa amin po pakikibahagi, ang dalangin po namin ay ang iyong igagawa ay pagpapala, hindi hatol at hindi sumpa laban sa bawat isa. At kami po'y nagagalak sa pakikibahagi ito. At ang dalangin naman po namin, Panginoon, ay patuloy na igagawad niyo ang lahat ng biyayang nararapat para sa amin. Maging ang kagalingan ng aming pong pisikal na pangangatawan, ang kagalingan, Panginoon, ng aming spirito, ng aming pong kaluluwa, at ang malaking kagalakan na sa iyo lamang namin, Panginoon, makakaptan. Inaasahan po namin ito, dakilang Diyos, sapagkat nalalaman po namin na dahilan sa iyong ginawa kami po'y nagtagumpay sa lahat ng bagay, at ito'y aming pinapasalamatan ngayon mula po sa iyo. Salamat po, dakilang Diyos, at tanggapin niyo po ang alay namin pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati sa nag-iisa mong pangalan. Ito po ang aming dalangin sama sa pangalan ng Panginoong Susan at ipagsabi ng mga. Pamahagi po natin ang mga elemento at hawakan po muna natin at maya-maya po ay magbibigay ako ng hudyat para po sa ating pong sabay-sabay na pagsasagawa. Ang tinapay ng buhay, kanin mo, magkibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, magkisa.
Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan ay nihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya sabay po tayo. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng sarong at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na ipinagtitibay ng aking dugo. Kung inumin ninyo ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin, sapagkat rin kakain kayo ng tinapay na ito, tiinom sa sarong ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kasabay po tayo. Manalangin po tayo. Dakila namin Diyos, marami pong salamat. Amin pong inaalala na ikaw ay nakatay sa krus. Dumanak ang dugo at nagbayad ka ng kasalanan na hindi naman ikaw ang gumawa. Salamat Panginoon sa katubusang iyong ginawa na ito Panginoon ay minsang nangyari at hindi na mauulit pa. Na kung saan Panginoon ang bisa nito ay magpasawa ng hanggan. Salamat po Panginoon na ito'y patuloy na maunawaan ng sangkatauhan upang sila po ay sumampalataya, maligtas, at magkaroon ng kabuluhan sa kanilang buhay ang iyong pagbubuo ng dugo at ang iyong pong pagandahang loob ng kaligtasan. Maraming salamat po Panginoon. At sa aming pong pakikibahagi, una sa lahat na maalaala po namin, Panginoon, na kami po ay napakapalad sapagkat inalis niyo po ang lahat naming agam-agam mula sa kasalanan, mula sa pagkapahamak at lahat ng dala nito, Panginoon. At nagkakaroon kami ng kagalakan dahil meron kaming buhay na walang hanggan, meron kaming malinaw, Panginoon, na pinangahawakan ng Diyos na dahil sa iyong ginawa. Sa lahat ng bagay, kami po ay magtatagumpay. Ganon din naman, Panginoon, maging sa sakit at karamdaman, kung sino man po sa amin na naririto o mahal namin sa buhay na hindi namin kasama rito, na meron po silang pisikal na pangangailangan sa inyo, may sakit karamdaman ay amin pong hinihiling. Na sa bisa ng latay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, sila po ay makaranas ng kagalingan. Salamat po ng marami. At sa pagbubuhok, Panginoon, ng iyong dugo, ay mabuhay kaming matagumpay, Panginoon, laban sa kasalanan, laban sa hamon ng sanlibutan ito. Yamang alam po namin na tiyak ang tagumpay, sapagkat ang tagumpay mo, Panginoon, ang siya naming tagumpay, na iyong sinabi, nagtagumpay ka sa sanlibutan, kaya naman kami magtatagumpay din. At si iyo rin sinabi, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay naman ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. At iyong tinanong, sino ang makapagtatagumpay sa sanlibutan? At iyong sinabi, ang sumasampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Purihin ka po, luwalhatiin ka po, O Diyos, ayon at magpakailanman. Nawa ang buhay namin ay maging paraan din upang maligtas ang maraming mga tao. Ito po ang aming dalangin sa Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.